ni Sis Dexie. Hello mga kapatid, good morning po. Have a pleasant wonderful day to each and everyone. So this is me again, Brother John. So for today's vlog, kami po mga kapatid ay ipupunta sa Pujera to have an event having water baptism. Water baptism mga kapatid is a one way of representation of Holy Trinity. What we call, why we call representation good and perfect representation of the Holy Trinity, because when the Lord Jesus Christ baptized with our servant John the Baptist, it comes with a wide open the heaven, and the God the Father will speak to Lord Jesus Christ, and the Son of God was baptized. So there's a Holy Spirit that in the form of the dove, and the Son of God, Lord Jesus Christ, was baptized, and the Father God in heaven speak to His Son. So it's a really perfect and good presentation of the Holy Trinity, and what we call today is a very successful and wonderful day, because our brothers and sisters will be going to having a new creation that's in the form of dipping in the water, and then they will be rise with a new and form of a new creation. So we are all having this day, brothers and sisters, for the benefits of one another in the presence of the Lord, to be one way to meet our God, and the one of the Lord Jesus Christ's purpose. That's why we should be baptized mga kapatid, kasi ang Panginoon mismo natin na si Jesus Cristo ang gumawa nito, at it must be having done to all of us as a follower of Christ Jesus Christ mga kapatid. So ngayon mga kapatid, papunta na po kami, at malapit na po kami sa pupuntahan namin di sa lugar ng Pujera, at i-gather po natin yon, at i-execute po natin yung ating event, yung ating gathering sa baptism sa Pujera Beach, Umbrella Beach mga kapatid. So let's see and check it out mga kapatid. Standby po kayo, at kami po ay nasa biyahe pa po. Yung nakikita nyo po yung mga kapatid natin na nasa unahan. So we are all convoy, 6 car, together with our brother Jover, the one who in the transport ministry, together with Mommy, our beloved head pastor sa ating congregation dito sa GSBC. See you mga kapatid. Let's enjoy and check it out. Mga kapatid, so andito na po tayo, nakarating na po tayo dito sa Pujera Umbrella Beach, at napakaganda po ng lugar ngayon, kasi first napunta ko dito, hindi pa ganito, talagang na-develop na rin yung lugar. So makikita nyo mga kapatid, nakarating na rin yung ating mga kasama sa ating baptism, water baptism. So mamaya direkta po tayo sa event kung saan i-gather ng bawat isa upang mag water baptism. So standby po mga kapatid, at ito po yung update natin. Hello brothers and sisters, so as we here already, nandito na tayo sa Pujera Umbrella Beach. Bago natin simulan, I would like to share to you a Bible verse regarding about the baptism. You know, the moment that Lord Jesus Christ came in this world in having baptism through His servant John the Baptist, and what he called in Matthew chapter 3 verse 16. Let me read it, brothers and sisters. As soon as Jesus was baptized,
he went up out of the water. At that moment, heaven was open and he saw the Spirit of God descending like a dove and aligning on him. 18. And a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." So the great representing of Holy Trinity regarding about this baptism, mga kapatid, because together with our God the Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, the Holy Spirit is the one who came out down in heaven in the form of dove, and Lord Jesus Christ the one who getting baptized, and the Father in heaven speak to his son that called, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." So yun po mga kapatid. So sisimulan na po natin ngayon mga kapatid. At ang ating gathering ngayon is all about for the glory of God. And you know, this is the form that we must do as a Christian or follower of Lord Jesus Christ. And nakikita niyo naman po mga kapatid, yung ating mga kapatid dito naghahanda para sa ating gagawing seremonya at yung mismong event ng ating water baptism. So ito po yung ating venue. Tayo po ay nandito sa Pujera Umbrella Beach, and as you can see, we are in the middle of the sun, under of the heat of the sun, and of course the weather is perfect mga kapatid. Hello mga kapatid, so yun po no, we already explained and give you a Bible verse. Ngayon, gusto ko po sa pakilala ang ating kapatid. Pangalan mo bro? Ako pala si Brother Jerly. Amen. Si Brother Jerly ay dito po, taga dito po sa ating lugar dito sa Pujera, sa GSBC Pujera. At he's the one will be execute to having a water baptism. So ano yung masasabi mo kapatid na ikaw ay ibabaptize na at talagang handa ka na ba talaga, or ano ba yung pagkakaintindi mo sa buhay mo ngayon paglapit mo sa Panginoon para maging ganap na isang followers ng ating Panginoon? Hello po sa lahat. Good morning po. Ang masasabi ko po is I'm so blessed because po ito po yung pinakahihintay ko na darating yung araw na ito na ako mag-baptize sa GSBC, and nagpapasalamat ako kay God. Syempre isa tong para sa akin po kasi is maraming mga nagbago sa akin. Unang-una sa aking buhay dahil po nakilala ko po ang Panginoon. Dahil po siya po ang nagbigay ng way para ako po ay makapunta rito. Amen. So praise the Lord mga kapatid, no. It's a really perfect and good testimony sa buhay ng bawat isa, lalo na lumalapit sa Panginoon. At isa na yan yung ating kapatid ni si Brother Jerel. And I'm so blessed also na nandito kami ngayon sa Pujera once again. So check it out mga kapatid, at makikita nyo po ang ating event ngayon sa water baptism. This is the example and the perfect representation ng ating Panginoon, Diyos Ama na sa langit, ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo, at ang banal na Espiritu na naglulukob sa atin lahat dito sa mundong ito mga kapatid. Glory to God, and God bless you sa lahat po na manonood mga kapatid. To God will glory. Tayo natin yung how great is our God, followed by goodness of God. Today, we are victorious in your name, Jesus, because you are good and your love endures forever. Nasa langit, amang dakila, amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, gawa ng langit at lupa, Diyos na pagmahal, Diyos na makabatin, at Diyos na mapagpala. Ama, before we start to baptize your people, allow our hearts, linisin mo po, Ama, yung bawat puso ng yung lingkod, yung magpabaptize sa mga oras na to.
Inihiling namin at dalangin namin na maranasan namin, Panginoon Ama, yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, na bubuksan mo yung langit sa araw, sa oras na ilubog sila yung mga kapatiran sa tubig, na katulad ng ginawa mo kay Jesus Christ, na binuksan mo ang durungawan, ang langit, at bumaba yung banal na Espiritu na nagmumula sa iyo, Ama. Maranasan ng buong GSBC, buong workers and members ng GSBC, Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Adsman, Umalquin, Sharjah, yung kapangyarihan na gagawin mo sa araw na to, O Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nagmumula sa iyo, Ama, na sa mga oras na to, yun ang pangako mo sa amin, na iwan mo yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin at maranasan namin during baptism, O Lord God. Lord, itinataas namin ang mga gawa na to, mga gawain na to, simula sa aming mahal na pastora Hermie Italio, sa aming assistant pastor si Pastor Gisling, at sa mga membro ng workers ng Fujairah, Ras Al Khaimah, at iba pang mga dako ng GSBC, Lord God. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. This is we pray in Jesus' name. Amen. Ilan sila? Dito kayo, dito 13. Po ba na napakahalaga ng baptism sa isang Kristiyano? Kasi ito yung ang good example natin dito is si Lord. Amen. Although he is Lord, but sumunod siya. Kumbaga dun sa rules, no? Na nagpabaptize siya kay John the Baptist. Napakahalaga nito sa buhay natin bilang mananampalataya, at mahalaga din sa iglesia na kayo ay mga bilang isang, kumbaga yan yung mark natin bilang isang totoong Christian. Kaya nga tinatanong ko kanya si Christ, nung ba ikaw binaptize, ay naintindihan mo ba kung bakit kayo baptize? Kasi yung iba, nagre-renew sila ng baptism, kasi nung before na silang nabaptize, hindi nila naintindihan. Kumbaga, sumama lang sila, nagpabaptize, pero hindi nila naintindihan kung ano talaga yung meaning ng baptism. So sabi dyan, no, mahalaga to sa Kristiyano, mahalaga din sa gawain ng iglesia, at malalim din ang kahulugan nito, no, pag tayo nagpabaptize. Kasi pag tayo ay binaptize diyan sa tubig, at tayo ay nilubog sa tubig, kasama yung ating kasalanan. Kumbaga mamamatay tayo dun sa kasalanan namin. And then pag-ahon mo, is panibagong buhay. Nagaling sa Panginoon. Amen? So buksan natin sa Acts chapter 2 verse 38. Kasi iba-ibang klase din ang pag-baptize, meron nagwiwisik, no? Pero tayo, totally immersion. Yun talagang parang ililibig tayo uli, and then pag-ahon natin, we are new creation. Amen? Sige, pakibasa nung nakakita. Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God, baptize in Jesus Christ for the forgiveness of your sins, then you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. So pag tayo pala nagpabaptize ay, at pagkatapos natin mabaptismuhan, ano tatanggapin natin? Yung gift of the Holy Spirit. Amen? So napakahalaga. May nagsasabi na pag hindi ka daw nagpabaptize ay hindi ka saved. So tayo, i-claim natin na yung pagbabaptize ay isang way para tayo ma-save. Amen? Kasi yung ibang church, hindi sila naniniwala na yung baptism. Pero tayo, i-claim natin na baptism is also a way
para tayo mag-save. Pero hindi siya yung pinaka-main. Kumbaga parang kasama lang siya para tayo mag-ligtas. Amen? At ito yung simbolo na ginawa ng ating Panginoon, although siya walang kasalanan, no? Para sa atin, ginawa niyang example yung buhay niya. Babaptize siya. And then, nung siya ay matapos baptize, bumaba ang Holy Spirit. At ang sabi ng Ama, diba? Na-please siya sa anak niya. Kasi, ang Panginoong Jesus natin, ang dakilang hinuuna walang kasalanan. No? Walang kasalanan, naging kasalanan ng dahil sa atin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. And then sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, chapter 6 verse 11, pakibasa. Amen. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen. So sa pagbabautismo natin, pinatawad na tayo. No? Pinatawad tayo. Yun yung magandang tatanggapin din natin sa Lord, yung pagpapatawad natin. Na alam natin, pag-ahon natin dyan sa tubig, lahat ng kasalanan natin, wala na. No? Lahat ng kasalanan natin, nalibing na kasama no? Paglubog natin sa tubig. And then, yung pagtapos nating mabautismohan, dapat gamitin na natin yung buhay natin to glorify the Lord. No? Kaya nga diba sabi, dapat hindi na tayo nagkakasala. Gaya ng ginawa nung kay Magdalena, diba? Sabi ko, sino yung may kasalanan? Siya unang bumato. Pero walang bumato kasi lahat tayo may kasalanan. Sabi sa kanya ni Lord, sin. So dapat tayo ganun din, no? At sabi nga dito, yung pagbabautismo ay naglalarawan sa pagbibigay sa atin ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Basahin natin sa Mateo 3:16. Mateo 3:16. Amen. After his baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens were opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling upon him. Amen. So, pag tayo pala nagpabaptize gaya ni Jesus Christ, bubuka ang langit at ibubuhos niya yung kanyang banal na Espiritu. Is napakagandang gift. Naaalala ko nung first baptism namin dito sa Umbrella noon. First baptism namin, 2012, hindi ko matanda, 2012 yun. Ang daming nagpabaptize noon, more than 30. And then after noon, during baptism, merong dove na lumipad, puti-puti. So, alam natin na yung heaven talaga nag-open. Kasi yung spirit ng God, binibigay sa atin. So, kaya kailangan, ready tayong, merong ibon na atin pero itim. So, binibigay sa atin talaga ni Lord yung spirit niya para tayo magkaroon ng panibagong buhay na kasama sa Diyos. Amen? At sabi dito, at muli sa muling pagkabuhay ni Kristo ay siya namang sumusimbolo sa paglulubog sa tubig. Sa Roma 6:3, sa Titus, sa Tito, chapter 3 verse 5, basahin natin. Tito, chapter 3 verse 5. Titus, sa English. Chapter 3 verse 5. Tayo, dahil sa ating pagkakagawa, sa kanyang habag sa atin, tayo nangalap na ulit sa pamamagitan ng at tayo rin ay binago ng Espiritu. So tayo ay naliligtas hindi dahil sa ating mga magagandang gawa o mabubuti na kung hindi sa kagandahang loob. Kasi pwede na ba niyang alisin na yung mga tao eh. Magpanibago na lang siyang creation, di ba, ng mga tao. But because of His love, hindi niya tayo kumbaga hindi niya tayo inalis. Kundi, isinacrifice niya yung kanyang bugtong na anak, binigay sa atin. Lahat ng pagpapahirap dinanas ng Panginoon dahil yun doon sa mga kasalanan natin.
Kaya kung maaalala natin lagi yung paghihirap ng Panginoon, it's all because of us. Hindi dahil lang gusto siyang parusahan ng mga sundalo noon. Kundi yung pagpapahirap sa kanya ay talagang tinanggap niya because dun sa kasalanan sa atin. And after niyang mapulfill yung plano ng kanyang ama, tinanggap natin kaligtasan. At itong kaligtasan na ito ang dapat natin laging itanim sa puso't isipan natin. Yung pagliligtas na sa atin ng Panginoon ay malaking halaga ang pagkakabili mo sa Panginoon. So wag natin baliwalain. Lagi natin itong treasure sa puso natin. Ito yung pinakamagandang kayamanan na lagi natin natin. Yung pagliligtas sa atin. At lagi nga natin sinasabi ni Tatay noon na yung paglilingkod sa Diyos ay hindi laro. No? It's a serious matter. Kasi hindi nagbibiro ang Diyos sa atin. Nung ibinigay niya yung dahil sa kanyang pagmamahal out of His love, ibinigay niya ang anak niya para tayo. And now, we will do the baptism as a symbol nung paglibing ng kasalanan natin. And then pag-ahon natin, it's a new beginning, new life in Christ. And make sure natin na magampanan natin pagiging isang tunay na Kristo. Kasi habang tayo nasa mundo, hindi naman natin mawawala ang pagkakasala. But lagi natin tandaan na ang Panginoon ay lagi nandyan at handang makinig sa atin kung hihingi tayo. So, God bless you dun sa magpapabaptize, dun sa magpapa-renewal ng baptism nila. It's all welcome because it's all for the glory. And so, God bless us all and